The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, we celebrate an important solemnity of our church celebration, and this is the birth or nativity of John the Baptist. Alam po natin kung gaano kahalaga si Juan Bautista sa kwento po na ating kaligtasan at sa misyon ni Kristo at sa sinapupunan pa ng kanyang inang sa Isabel. Alam din po natin na ang plano ng Diyos sa kanya. Ito'y biyaya sa kanilang katandaan na pinagkaloob sa kanila kay Isabel at kay Zacarias ang anak na si Juan Bautista. Kaya tayo po'y nagdiriwang at gagalak dahil nga alam po natin na kasapistahan po ng pagkapanganakan ni Juan Bautista ay nagdiriwang ang simbahan. Why? Because binigyan po tayo ng isang halimbawa at inspirasyon sa ating pong pamumuhay, pananampalataya. In our life of faith, we have been given St. John the Baptist to be an example. And with this, I would like to invite you, let us reflect on the very person of St. John the Baptist. Ako rin po'y nagagalak na sa araw po ng kapanganakan ni Juan Bautista na sa kanyang pagsasabuhay ng misyon na sa kanyang buhay has been so consistent in speaking, proclaiming the truth, and living the truth. Ito po yung dahilan kung bakit he was beheaded. Dahil nga hindi niya pwedeng itago ang katotohanan. Kundi, sinabuhay ni Juan Bautista ang katotohanan. He is a man of truth. He is a man of honesty. He is a man of simplicity. He is a man of humility. I think these are important qualities of St. John the Baptist. At alam din po natin ang kanyang pangalan. Ibig po sabihin, God is so gracious na parabor ni Apo Diyos. His name was taken because of this, what we call Zechariah and Elizabeth. Hindi na po sila, tanggap na po nila na hindi sila pagkakaloban ng Diyos sa kanilang katandaan. Pero sa katapatan nila sa kalooban ng Diyos, sila'y biniyaan, ginantimpalaan. They are being rewarded by their faithfulness to God. And that is through their son, John the Baptist. God is so gracious. God is so faithful. God gives His promise. Ito po yung mga pangalan ni Zechariah, Elizabeth, at John. Ito'y patungkol sa Panginoon. Tapat ang Diyos, gracious, managparabor ti Diyos, kenahan nga makalipat ti Diyos, ti tattao na kinkararagnan. I would like also to make use of these descriptions of who God is, na ito rin ang sa buhay po ni Juan Bautista. Indeed, God is so gracious to us. God is so faithful to us. God gives His promise to us. He will never abandon us. Kapanig natin ng Diyos. Ito rin po yung lumabas po na court order kanina lang po few minutes ago before I celebrate the Mass. I was being called and the court order was released. Salamat sa dasal na tayo po'y the court order favors us. And the case was dismissed. And the WPI has been denied. At lahat po ng kaso patungkol po dito sa forcible entry, they found out, the court found out
nakakulang po sa ebidensya. Kaya nga po, napakabuti ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan kapag kapanig natin ng Diyos. Amen? Kaya po, kanina, para bagang, ito po isa pong napakalaking pasasalamat natin sa Diyos. Marami pa pong kaso, pero napakahalaga ay unti-unti na alam po natin na kapag po kapanig natin ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Lalong-lalo na sa ating mahal na obispo. So mga kapatid, ang kapistahan po ng kapanganakan ni Juan Bautista ay pagpapaalala sa kanyang misyon. Una, John was so clear in his mission and purpose. Alam na po ni Juan kung ano po ang kanyang misyon. Sa maraming pagkakataon, dahil nga sa mga kwento ng Ebanghelyo, pinagpapalit-palit nila si Juan at si Jesus. Amen? Akala ng tao, si Juan ay si Jesus. Pero pilit pa rin sinasabi ni Juan, hindi. Ako'y lamang I was being sent only to prepare the way of the Lord. I was only being sent to preach the good news of repentance. Siya yung sumisigaw sa disyerto at sinasabi, repent, prepare the way of the Lord, repent and believe in the gospel. Siya rin nagsasabi, here, look, there is the Lamb of God. Siya rin nagsasabi na, hindi ako karapat-dapat to untie the tongs of his sandals. At sabi po ni Juan Bautista, I must decrease so that he must increase. Napaklaro po yun sa kanya. Kaya nga po sa kanyang tanang buhay, John has lived his purpose and mission. John has lived in humility. John has lived in constancy and consistency of his word and action, of his teachings and life. And most especially, sinabuhay ni Juan Bautista ang salita at kalooban ng Diyos. Kaya nga para bang ang tingin ng mga tao, magkapareho sila. Na kapag nakikinig sila sa pagpapayag, para bang ibang-iba ang kanilang mga sinasabi, may dating sa mga tao that every time they speak, John and Jesus would speak to people, they would listen. They are being moved for the very reason that they lived what they preach. The very reason that their life is their action. The very reason that they witness the Word alive in their life. Amen? Ito rin po yung paanyaya po sa atin na sana ang ating pong salita at gawa ay magkaisa palagi. Na sana ang ating pong pagsasabuhay at pananampalataya ay makatugma palagi. Na sana ang ating pong patutuo at paniniwala sa Diyos ay lagi pong iisa at hindi magkahiwalay. I think this is one thing that we learn from the very feast of John the Baptist. We are inspired by his very life. Sana we continue to live in consistency, in constancy, in congruency of our faith and life, our action and speech. And truly enough, this is a very wonderful inspiration coming from John the Baptist. Mga kapatid, sana po sa ating pong pasasalamat sa araw na ito, dahil napakabuti ng Diyos sa atin, binigyan po tayo ng halimbawa sa pagkatao ni Juan Bautista. Sana po sa atin, sa ating puso at isipan, laging sumasagi na sana katulad tayo ni Juan Bautista. Sa asing pananampalataya at buhay ay magkaisa lagi.
at magkatuwa. Amen.